Hello guys, magandang umaga, tanghali at hapon sa inyong lahat dyan kung nasaan man kayo. Meron pa tayo gagawin ngayon ng mattress. Yung mattress na to, queen size bed. So, linisin natin siya kapalit ang pera. Kadalasan siguro sa queen size bed is $100. Madali lang naman siyang linisin basta meron kang tamang chemical at saka tamang procedure paano siya linisin. Pero pag mga gantong kama kulay puti, mahirap tanggalin yung mga dumi niya kasi sobrang kapit na yung dumi niya. Nauna kung matagal na siya sa kama, hindi kagad siya nalinis. Pero this time, ang kwento ng kaman to, nagja-junk removal kasi ako. So, merong customer na kumontak sa akin para ipatapon tong kama na to. Tapos yung chinek ko siya, sabi ko pwede pa naman siya linisin, tsaka pwede pa siya maging profit. So, ginawa ko, nilinis ko siya, tapos ibebenta ko lang siya ng $40. Saglit ko lang naman siya nilinis. 30 minutes ko lang siya linisin. Kaysa naman sa magbayad ako para itapon to, sabi ko, linisin ko na lang para maibenta. So, mag-generate pa sa akin ng pera. Kasi naglilinis din naman ako ng kama. So, pwede ko siya linisin. Pero hindi naman palagi pwede siyang linisin. Meron tinatry ko siyang linisin pero hindi talaga natanggal yung dumi. Kaya ginagawa ko, tinatapon ko na lang talaga. Hindi ko pwedeng settle ako sa customer na pwede ko siyang linisin. Bawas sa presyo. Hindi ganun. Kasi nga, ang trabaho mo sa kanila, tanggalin yung problema nila, tanggalin yung kama para maalis sa property nila. Hindi para linisin mo yan para magkapera kasi hindi mo ma-assure na malilinis mo yung mga gamit na itatapon mo. Kasi nga dito sa amin, pa nagtapon ka ng kama at saka mga bed frame, ang bawas nila sa bawat pagtapon mo is $20 sa isang kama at saka sa isang bed frame. So, di bali $40 yun. Kaya sabi ko, kung pwede ko siya linisin ko na lang kung malilinis ka pa. Pero most of the time tinatapon ko na talaga kasi minsan wala akong time eh. Hindi ko siya pwedeng i-keep sa shop ng marami kasi nga magmumukhang basurahan yung shop ko. Kaya tinatapon ko na lang yung the rest. Pero kung meron naman nangihingi dito ng kama, lalo sa amin dito, minsan may mga nagpo-post na kailangan nila ng kama, binibigay ko na lang. Kasi nga mas importante sa akin yung magbigay kaysa kumita ako. Kasi ang pera naman kinikita naman. Pero mas masarap sa pakiramdam yung nakakapagbigay ka sa tao kaysa sa ikaw yung bibigyan. Kaya ganyan, nilinis ko siya at baka may kailangan lalo na yung mga bagong dating na Pilipino. Minsan binibigay ko yung mga gamit. At the same time nakakatulong ako. At the same time nakakabawas sa pagbabayad ng dump fee sa dump site. So, pero kung tumutulong ka ng tao, mas gusto ko ako yung nag-aabot kasi mas mapipil ko yung na nakatulong ako kaysa sa bibigay lang ako ng pera. So guys, pag tumulong tayo, huwag tayo mag-i-expect ng kapalit. Hanggang dito na lang pala yung vlog ko. Maraming salamat sa panonood. Kinalabasan. Hindi siya perfect, pero much better.